Ang pagdadalaga ni Nadja. Si Nadja ay isang dalagitang nakatira sa isang tahimik na bayan sa tabing dagat. Lumaki siyang puno ng pag-asa at pangarap, kasama ang kanyang pamilya sa isang maliit na bahay na puno ng pagmamahal. Sa edad na 15 taon, nagiging mas malapit siya sa kanyang pagdadalaga at sa bawat araw na lumilipas, natututo siyang yakapin ang mga bagong pagsubok at karanasan. Nang magsimula siyang magdalaga, napansin ni Nadja ang mga pagbabago sa kanyang katawan at emosyon. Sa paaralan, nagkaroon siya ng mga bagong kaibigan at nagkaroon din siya ng mga bagong interes tulad ng pagsusulat at pagguhit. Nang dumating ang kanyang ika-16 na kaarawan, ipinagdiriwang ito ng kanyang pamilya sa isang simpleng salo-salo sa bahay. Sa araw na iyon, si Nadja ay umupo kasama ang kanyang mga magulang at mga kapatid habang sila ay nagkakainan ng hapunan. Sa gitna ng salo-salo, nagkaroon siya ng pagkakataon na maglakad sa tabing dagat na mag-isa. Habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw at ang alon na dumarampi sa buhangin, naisip ni Nadja ang tungkol sa kanyang kinabukasan. Sa pagninilay-nilay, natanto niya na ang pagdadalaga ay hindi lamang tungkol sa pisikal na pagbabago kundi pati na rin sa paghubog ng kanyang pagkatao. Ang mga pagsubok at tagumpay na kanyang dinaranas ay nagtuturo sa kanya kung paano maging mas matatag at responsable. Naiintindihan niya na bahagi ng pagdadalaga ang pag-aaral kung paano maging bukas sa mga bagong karanasan at pagkakaroon ng malasakit sa sarili at sa iba. Nang bumalik siya sa bahay, mas nagpasya si Nadja na yakapin ang mga pagbabago sa kanyang buhay at magpatuloy sa pag-abot ng kanyang mga pangarap. Sa kanyang paglalakbay sa pagdadalaga, natutunan niyang mahalin ang sarili at maging inspirasyon sa mga taong nasa paligid niya. Sa pagtatapos ng kwento, si Nadja ay hindi na lamang isang dalagitang nagiging babae kundi isang batang babae na may tiwala sa sarili, handang harapin ang mga hamon ng buhay, at magbigay ng liwanag sa kanyang mundo. Sa isang maliit na bayan na tinatawag na Santa Rosa, nakatira si Nadja, isang dalagang kilala sa kanyang kagandahan at natural na alindog. Siya ay isang maganda at mapang-akit na babae na may pambihirang kakayahan na bumihag ng pansin ng sinuman sa kanyang paligid. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na tila mga bituin sa kalangitan, at ang kanyang ngiti ay may kakayahang magbigay liwanag kahit sa pinakamadilim na araw. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga papuri at pansin, si Nadja ay hindi nasisiyahan sa kanyang buhay. Nakaramdam siya ng pangungulila at pagkakahiwalay, dahil ang kanyang tunay na sarili ay laging naitatago sa likod ng maskara ng kagandahan at panlabas na anyo. Sa halip na magalak, madalas niyang naiisip kung ang mga tao ba sa paligid niya ay tunay na nagmamalasakit sa kanya bilang si Nadja, o kung sila ay naaakit lamang sa kanyang panlabas na anyo. Isang araw, habang siya ay naglalakad sa parke, nakilala niya si Luis, isang artist na hindi nakapagpigil sa kanyang kagandahan ngunit hindi rin iyon ang pangunahing nakapagbigay sa kanya ng interes. Si Luis ay nahulog sa kanya dahil sa kanyang mga pag-uugali at likas na kabutihan na hindi mo agad mapapansin. Sa bawat pag-uusap nila, nadama ni Nadja ang isang bagong pakiramdam ng pagiging totoo sa sarili. Nagtakda si Luis ng layunin na ipakilala sa kanya ang tunay na halaga ng pagkakaroon ng koneksyon na lampas sa pisikal na anyo. Sa paglipas ng panahon, natutunan ni Nadja na ang tunay na halaga ay nasa kung paano natin pinapahalagahan ang ating sarili at ang iba, hindi lamang sa panlabas na anyo kundi sa pamamagitan ng tunay na pag-intindi at pagmamahal. Nakatagpo siya ng kasiyahan sa pagiging tapat sa sarili at pagbuo ng makabuluhang relasyon. Si Luis ay naging katuwang niya sa kanyang paglalakbay, hindi dahil sa kanyang kagandahan, kundi dahil sa pagkilala sa kanyang tunay na pagkatao. Ang kwento ni Nadja ay isang paalala na ang tunay na kagandahan ay nagmumula sa kung paano natin tinutukoy at pinapahalagahan ang ating tunay na sarili, hindi lamang sa panlabas na anyo. Sa pamamagitan ng tunay na pagkakaibigan at pagmamahal, natutunan niyang yakapin ang kanyang sarili ng buong buo, at doon siya natagpuan ang tunay na kaligayahan.